Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang mga short homily, sermon ng isang Roman Catholic priest, si Father Siano sa Cebu. Nung kampanyahan pa before May 2022 election, grabe ang kanyang papuri sa kandidato ng Uniteam, lalo na si Bongbong Marcos Jr. Kaya lang, ngayon, napansin ko, wala na, nagbago ng pananaw niya, nagiging critical na siya, nagiging outspoken na siya sa nakikita niyang katiwalian sa gobyerno, korupsyon, droga, ganon. So ito, pakinggan natin yung homily ni Father Siano nung bago mag-election May 2022. Ang maong mga kahimtang, pero amazing lang ba na kining unity, labi na gid si BBM, Bongbong Marcos, murag ang pagyubit, ang pagpasangil o ang tanan nga mga judgment ngadto niya pulos gyud negative. Kawatan, anak sa diktador, tax evader, sa pananguban diha, basta kaning tanan yung negative nagipahamtang ato niya. Ako na lang ning isulti karon, wag ako magtabi-tabian isuna, pero naka-appreciate gyud ko sa iyang batasan nga mura siya o si Kristo nga ang tanan nga mga kanang pagtulisok, tanan nga pasangil, hangtod na lang nalansang siya sa cross, sige lang yapong pasangil, pero wa gyud bisag usa ka pulong na migawa sa iyang bakba nga nasuko siya, nga may reklamo siya, nga mingbaos po siya atake, wa gyud. Motong ang basa pa lang nako sa iyang kinaiyan nya niabot sad nga rin ni Inday Sara nga nagkahiusa sila anang positive campaigning, nakaingon ko kanilaw kay nigdot ato pa lang pagsugod pa lang nila ba lisod kay ni kuanon, lisod kay ni buntogon. Pero danang lalaki manguyab sa babae, inos babae, pati ni mugnaw kapug. Okay, so translate ko lang sa Tagalog sa mga hindi nakakaintindi sa Bisaya. So yung ugali ni Bongbong Marcos, puring-puri, grabing papuri ni Father Siano, hinahalin tulad niya sa Panginoong Hesus. Kasi grabing batikos, grabing akusasyon sa Panginoon noon. Hindi sumagot ang Panginoon. Wala lang, tahimik lang. In the same manner, nung kampanya nung 2022, lahat na lang ng negative na atake papunta kay Marcos Jr., wala lang. Hindi siya sumasagot. At nagiging doon siya napamahal sa mga botante. Kahit ako, bilib ako noon sa actuation, yung ipinakita ni Bongbong Marcos Jr. dahil naging positive yung campaign nila. Kaya maraming nadala. Okay. Kaya lang ngayon, more than 2 years na, no? Po siya. Nako. Ito, ang dami kong napapanood na sa Facebook from the homily, kung mag-sermon ang pare sa kanyang paris sa Cebu, they upload sa Facebook pa, ang daming kumukuhang mga basta i-upload na dito sa Facebook Reel. Wala na, naging critical na siya tungkol sa corruption, issue sa droga, iba na ang pagtingin nila. Pagtingin ng pare sa administrasyon. Na disappoint na siya. Okay, ito, isang reel na naman, homily niya tungkol sa droga. Mga palatandaan ng isang tao is nasasangkot sa droga. Pakinggan natin, Bisaya ito, then i-translate ko sa Tinagalog. Drogas, isa yun na nang nagdaha sa atong nasod. Nga mo na, drogas.
Ako di man lang sa kumutuo na, di lang sa kumuingon na sayop na. Na unsay ti mailhan sa tao nga naibisyo, labi na ng drugas. Mauni ang una, timaan. Maayo lang sa istorya, way aging nindot, way maayong buhat. Pero pasultiha, makabuhig patay. Ikaduha, particular kay kwarta. Hasta kung kwartas asawa, kawaton, or kwartas bana, kawaton. Bisag ikinahanglan para ipalit og bugas og tambal, kwaon pag yun. Porting kusuga, mangawat, mga kawatan kay tanan. Ikatulo, kanina like akong katapusan, pero di pa ni mo'y katapusan. Dali kay na silang maratol o mahadlok. Paranoid. Kasukan yung kap, kalagutan yung kap, nganuan, aron di na ka magsiging atake nila. Hadlokon ka, hulgaon ka, iharas ka. Aron lang yun din ang kamusulti o batik ngadto nila kay hadlok magay na sila istoryahan batik. Paranoid. Niya sa may gusto ni Kristo nga atong buhaton aning mga tawhana, higugmaa sila. Tatlong indication na ang isang tao is nalulong sa illegal na droga. According to Father Siano ito, number 1, maayo lang sa istorya. Yung promises. Magandang pakinggan ang sinasabi, kaya lang walang nangyayari, hanggang salita lang. Example, 20 pesos per kilo na bigas. Ano na ngayon? Ano pa? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Nako. Lumalala ang problema sa smuggling and hoarding. Kaya mismo inamin ng Malacanang na ang laki ng lugi ng gobyerno dahil sa smuggling, hoarding. Kaya pinasa na nila ang isang batas na yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, bago lang napirmahan, na nagpapataw ng matinding parusa sa mga smugglers. Kasi yan po nagpapahirap sa mga bawat Pilipino. So, nasaan na yung your days are numbered? Then, marami pa yung legacy. Gusto kong ma-remember ng mga tao sa wala nang Pilipinong magugutom. Ang galing. Ang galing yung zero hunger by 2028. Kaya lang sa survey ng SWS, tumataas ang hunger rate sa Pilipinas. Okay. So yan, maganda lang sa istorya. Next. Lovers of money, mahilig sa kwarta. Okay. So, hindi ko na lang i-detalye. Kwarta. Ano na rin yan, connected na yan sa graft and corruption. Kaliwat kanan na sa anong survey ulit yun? I think SWS pa rin. Yung area of governance na negative 26% ang net satisfaction rating ng gobyerno is fighting graft and corruption. Sabi, yung nangyayari sa Kongreso, yung flood control projects, yung unprogrammed funds, pinapakialaman ang PhilHealth na pundo, 90 billion. And then yung madaling, yung pangatlong madaling matakot, paranoid. Tapos ayaw ng mga criticism. Ayaw nilang makarinig ng bati. Ang bati, yung masamang ayaw nilang nakikriticize. So, ayun. Anong nangyari sa SMNI? Pinasara. Anong nangyari sa mga pinapatahimik ang mga nagugurgur ang mga So, sana mamulat na ang marami na ring mga katulad ni Father Siano na
nagigising na. Mga obispo nga ni yung iba eh. Mayroong movement ngayon, multisectoral movement, tinawag 6, alyansa ng nagkakaisang mamamayan. Mga obispo, mga kaparian, both Roman Catholic and mga Protestants, retired military personnel, mga retired generals. Sa grupo ng mga retirees, pinangunahan ito ni former AFP Chief of Staff and Defense Secretary Renato Di Villa, and marami pa. So itong alyansa ng military, police, church, academe, yung mga professors, mga ang kanilang advocacy is labanan ang graft and corruption, labanan ang political dynasty, at nagkaroon ng election reform kasi pagdating ng election doon nagsisimula ang yung mga tao kulang sa pag-iisip, so voters education gusto na, tapos dapat walang mga issue sa Smartmatic o ano pa naman yan. So salamat Father Siano, sana ituloy nyo ang pagsasalita. Kung ano ang nakikita nyong mali, punain. Kung ano ang maganda, purihin.